sa provision na kaloob. At talagang pera lang sa pulsa ko noon ay 200, siguro 290. Kaya sabi ko kay John Mark, John Mark, sakin mo na yung styrofoam ko, balik ka. So yun ang sinasabi ko kay John Mark. At talagang yun lang. And then salamat sa Panginoon doon sa masarap na pusit na tamisan. Yun. And then doon sa kasarap, inasal. Talaga nga naman, no? So dami kumakain doon, ng mga estudyante at mga teacher. Yung aking kaibigan doon sa Tingloy ay doon siya na-order din ng pagkain sa kasarap inasal. Tunay naman pong masarap talaga. Okay. So tayo po ay tumayo. At muli buksan po natin ang ating po mga Bible sa Philippians, 2 Peter chapter 3. Whole chapter. Basahin po natin muli ang whole chapter upang hindi po natin makalimutan. Ilang beses na rin po itong binabasa. So magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 18. Verse 1, This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance to kayo. That ye may be mindful of the words which were spoken before by our holy prophets, and the commandment as the apostles of the Lord and Savior. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, verse 4. And saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, verse 6. Whereby the world of the being overflowed with water perished. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire, against the day of judgment and perditions of ungodly men, verse 8. But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt in fervent heat, and the earth also and the works of their creation shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversations and godliness, verse 12. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness, verse 14. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. And account that the long-suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Verse 16. As also in all his epistles, speaking in them of these things, on which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, as their own instructions. Yet therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Verse 18, altogether ready read. But growing radiant in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, tunay na Ikaw ay dakila, Ikaw ay mawain at mapagmahal, Ikaw ay isang matuwid na hukom. Salamat sa gabing ito na kami po ay patuloy mo pong ginabayan, nakarating dito sa inyong pong bahay sambahan upang makadulog sa iyo pong mapagbiyayang trono.
Salamat po aming Diyos sa mga panalangin na patuloy mo pong ipinagkaloob at tinugon po sa amin. Salamat sa pag-iingat, mga blessings na patuloy po namin tinatanggap. Patuloy ka namin pupurihin, pasasalamatan, at patuloy namin aalalahanin sa aming pong buhay ang iyong pong kabutihan at katapatan. Salamat sa gabing ito na mga kapatiran ay nandirito po upang makiisa sa inyong pong gawain. Salamat po Ama. Dalangin ko po sa gabing ito muli ako po inyong pong itago sa inyong pong likuran. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Pagkalooban mo po kami ng knowledge, wisdom, understanding sa inyong pong banal na salita. At dalangin ko po na tulungan mo po kami na ito po'y aming may apply sa aming pong buhay at may bahagi din po sa aming pong kapwa. Salamat po. Nawa po Panginoon ang bawat isa. Patuloy mo pong gabayan at ingatan. At dalangin ko po sa bayan ito na patuloy mo po itong pagpalain at pangunahan ang mga naglilingkod po dito, mga namumuno po dito. At nawa po Panginoon, sila po ay magkaroon ng pagkakaisa, pagtutulungan sa pagpapaunlad ng bayan ito. Salamat po Ama. Ito po ay aking sapot dalangin, hinihingi ng ipasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan po dito ay yung verse 13. Sabi po ng 2 Peter chapter 3, verse 13, tinan niyo po yung pong Bible, nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Ito po yung title ng mensahe this evening, New Heavens and a New Earth. Maraming tao sa mundong ito ay hindi po nakakaalam doon po sa padating na new heavens and a new earth. So ito po yung ating pong titirhan someday. Ito po yung pangako sa mga anak ng Diyos. Ito po yung pangako doon po sa mga ligtas. At dito po sa new heavens and new earth na ito ay tunay na talaga sabi po dito, wherein dwelleth righteousness. Ibig sabihin, wala nang magnanakaw. Ibig sabihin, wala nang mga sugarol po doon. Ibig sabihin, wala nang mga lasinggero, babaero, at wala nang mga sinungaling po doon. So ito po ay pangako sa atin. At tingnan po natin ang Isaiah chapter 65 verse 17. Tingnan niyo po yung Bible na ito po ay noon pa man ay sinabi na rin po kay Prophet Isaiah na magkakaroon po talaga ng new heaven and new earth. 65 verse 17, sabi po dito, nandiyan na ba kayo? Say amen. So, Isaiah chapter 65 verse 17, for behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered, nor come into mind. So, ito pong ating mundo na ating tinitirhan. Sinasabi ng salita ng Diyos, hindi na ito maalala. At hindi na ito sasagi pa sa isipan ng mga tao, ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos na titira doon sa new heavens and new earth. So yan po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Na noon pa man ito po ay sinabi na kay Prophet Isaiah. At ito po ay sinabi din kay Apostol Peter o Apostol Pedro. And then 66 verse 22. Isaiah 66 verse 22. For as the new heavens and the new earth, which I will make and remain before me, shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain. So yung ating pangalan ay mananatili. Kaya talagang tinuturo po ng Bible yung assurance of salvation, na ang kaligtasan ay hindi nawawala. So mananatili ang ating pangalan. At isinulat din po ito doon sa Revelations 21, chapter 21, verse 1. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Revelations chapter 21, verse 1. So, itinuro na ni Prophet Isaiah, itinuro po ni Apostle Peter, at itinuro din po ni Apostle John. So, sabi po ng Revelations 21, verse 1, so, and I saw a new heaven and a new earth. So ito po yung ipinakita ng ating Panginoon Jesus kay Apostol John na talagang mayroong new heaven, bagong langit at bagong lupa o bagong mundo. For the first heaven
and the first earth were passed away. Kaya nga sinabi po ng 2 Peter sa mga talata beginning verse 10 and 11, 12, na talagang ang mundong ito ay matutunaw sa matinding init. Mapupugnaw, maglalaho ang mundong ito. So sabi po dito, for the first heaven and the first earth were passed away and there was no more sea. Doon po sa new heaven and new earth na ito, no more sea. Sabi po dito, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay talagang no more division. Na hindi na magkakaroon doon ng watak-watak. Ibig sabihin, ang mga nakatira doon, tayo na mga titira doon, ay talagang makikita sa atin ang pagkakaisa. Dito sa lupa, hindi pa makita sa atin yung pagkakaisa. Yan ang katotohanan. Hindi nakikita sa mga Kristyano yung pagkakaisa. Maaaring talagang itinataguyod ang pagkakaisa. Pero hindi talaga magkakaroon dito ng pagkakaisa. Division ang mayroon dito. So doon po sa new heaven and new earth ay talagang magkakaroon po doon ng unity, ng pagkakaisa. Amen po ba? So yan po ang napakagandang pangako sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus, na tayo ay titira doon sa new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. So mga kapatid, mga minamahal, bilang tinitingnan natin, hinihintay natin ang pangakong ito na bagong mundo, bagong langit na ating titirhan. Mayroon pong hinihingi sa atin ang ating Diyos, ang Panginoong Jesus. Ang sabi po dito sa verse 14, napakalinaw na hinihingi sa atin, wherefore, beloved, seeing that ye look for such things. Mga minamahal, bilang tinitingnan ninyo at inaasahan ninyo itong pangakong ito na tayo ay titira sa new heaven and new earth, sabi po dito, be diligent. Maging masipag po tayo ngayon sa paglilingkod kay Kristo. Do more, di ba? Do more for God. Gumawa tayo ng mas marami pang bagay, mas marami pang paglilingkod sa Diyos. So ito yung inaasahan sa atin. Do more for God. Kaya lang, talagang nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon, relax. Talagang sabi nga ni Pastor Tan sa kanyang preaching, pagkatapos ng service sa hapon or pagkatapos ng service sa umaga, wala na. Uwi na. Talagang taga-sambalis na. Samba, alis. So yan ang maraming Kristiyano ngayon. So bilang hinihintay natin ang pangakong ito na ating titirhan, do more for God. Give more time to God. Magbigay na tayo ng marami pang oras sa Diyos. Ngayon pa, na talagang tayo ay nalalapit na. Nasa mga huling araw na tayo at nakikita natin na talagang ang Bible, ang mga nakasulat sa Bible ay nangyayari at totoo. So give more time to God. Kaya nakakalungkot talaga makita at sabihin sa inyo, maraming Kristiyano ngayon, sa halip na magbigay ng oras para sa Diyos sa prayer, pagbabasa ng Bible, pagsamba, pagsusulwining, di ba? Sa halip na magbigay ng kanilang talento sa pag-awit, sa nila inuubos sa kanilang oras. Kaya talagang salamat sa mga Kristiyano na ninindigan na hindi sumasayaw. Diba? Salamat sa mga Kristiyano hindi umaawit ng mga makamundong awitin. Ito ang inaasahan sa atin. Be diligent. Maging masipag tayo sa gawain ng Diyos ni Kristo. Kaya sabi sa Bible, sa salita ng Diyos, sa 1 Corinthians 15:28, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya lamang, marami ang slothful, marami ang tamad. Diba? So, hinihingi sa atin, diba napakaganda ng pangakong ito, na doon ay titira tayo sa mansion. Maaaring ang ating bahay dito ay pangit, masama, hindi fully furnished. Yung bahay namin sa Rosillo ay gitak-gitak, gawa ng bulkan sa malakas na lindol, na ang bubong ay talagang bahay namin sa Rosillo ay talagang kinakalawang na dahil ng ashfall. At yung bahay ng aking kapatid doon ay hanggang ngayon hindi pa rin na ipapaayos. Pero tandaan nyo,
meron tayong mansion. Amen. Diba? Kaya mga kapatid, be diligent. Maging masipag tayo sa gawain ng Diyos ni Kristo. So mga kapatid, ito yung inaasahan sa atin. Do more for God. Give more time to God. Give more talent. Reach more for God. Reach more soul. Diba? For God. Na talagang tayo mag-akin ng marami pang kaluluwa. Sapagkat tayo may mansion. Tayo ay palangit. Tayo ay titira sa new heaven and new earth. Pero how about our friends? How about our family? Paano yung ating mga kaibigan? Paano yung ating mga kaklase? Paano yung ating pamilya? Sila ba yung makakasama natin doon sa new heaven and new earth? So yun po mga kapatid, mga minamahal, maraming tao hindi nila alam yan. Nakakalungkot doon po sa amin ngayon sa Consilio na talagang noong Bagyong Christine, panay ang tawag sa Diyos. Talagang pinopost pa sa Facebook na sila ay humihingi ng tulong sa Panginoon. O Diyos ko, di ba? Meron pang ganon. Pero ngayon, ano na yung pinopost nila sa Facebook? Mga awitang makamundo. Ano na yung pinopost nila? At naririnig ko ngayon na panay na naman ang inuman, panay na naman ang awitan sa video okay. Pero nung panahon may bagyo, o Diyos ko, tulungan mo ako. So mga kapatid, yan ang ating panahon. Kaya, be diligent na po. Maging masipag na tayo sa pagbabasa ng Bible. Diba? Maging masipag na tayo sa pagpe-pray, sa pagbibigay, pag-aakay ng kaluluwa, ng ating talent, diba? Sa pag-awit para sa Panginoon, maging masipag na tayo. So, pangalawa po, mga kapatid, sabi po ng verse 10 and 11, tingnan niyo po niyo pong Bible sa 2 Peter chapter 3 verse 10 and 11. But the day of the Lord will come as a thief. Ang araw ng Panginoon o ang Panginoon ay babalik katulad ng isang magnanakaw. Talagang hindi po natin alam kailan babalik ang Panginoon. And then sabi po dito, in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, na ang langit ay talagang lilipas, maglalaho na mayroong malakas na ingay or ugong. And the elements shall melt with fervent heat, na mga bagay sa mundong ito sa langit ay matutunaw na matinding init, and earth also. At ang mundo and the works that are therein, yung mga gawa dito sa mundong ito. Diba? Tuwang-tuwa tayo kapag tayo nakakakita ng mga gawa ng kamay ng tao. Katulad niya sa San Jose, talagang sabi ko, ang ganda naman ng ginawang ito. Para ka na sa Italy, para ka na sa Paris. Diba? Kung makikita niyo yung munisipyo doon, tapos meron doon sa, I think, sa harap ng simbahan, na para kang nasa Paris. So sabi ko, maganda. Pero ang sabi ng Bible, sinasabi po dito sa verse 10, na talagang in the works that are therein, yung mga gawa ng tao ito, are therein shall be burned up. Yan ay masusunog. Ano nangyari sa California? Yung kanilang malalaking bahay, yung kanilang mga malalaking mansion, yung kanilang mga ari-ariang magaganda, na kanilang ipinagmamalaki. Anong nangyari? Nasunog. Seeing then that all these things shall be dissolved. Kaya talaga sabi dito, all. Wala talagang matitira. Kaya mga kapatid, balang araw, iiwan natin to. Yung ating mga tahanan, iiwan natin. At sabi nga ng Bible, shall be dissolved. All. So kahit yung ating mga sasakyan ngayon, lahat iyan. Sasakyan, pera, bahay. Yung ating kasikatan, kung ikaw ay sikat. Hindi naman tayo sikat, ano? Yun, na sikat. Sikat. Diba? So, si Sister Kat. So, lahat yan ay madi-dissolve, maglalaho. Diba? Kaya talagang lahat yan ay temporal, money, houses, cars. So, lahat yan ay talagang mga homes ay temporal. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pangalawa po, be delightful. Magkaroon po tayo ng contentment. Be content. Delightful, or in other words, contentment. So, ito po ang nais ng Diyos. Kaya, salamat na lang talaga. Dati ang hangad ko ay yumaman.
Dati hangad ko'y magkaroon ng maraming negosyo. Yan ang desire ng puso ko. Dati ang hangad ko ay makapunta sa iba't ibang lugar. Makapunta ng Boracay, makapunta ng Cebu, makapunta ng sa ibang bansa. Pero hindi ko na yan hinahangad ngayon. So, ang nais ng Diyos bilang hinihintay natin itong napakagandang pangako, yung new heavens and a new earth, ang nais ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng contentment. Be delightful. So sabi po ng Philippians chapter 4 verse 11, not that I speak in respect of one, but I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. So Apostol Pablo, Apostol Pedro, Apostol John, sila ay nagkaroon ng contentment sa kanilang sarili. Sa kanilang paglilingkod ay hindi sila humingi, hindi sila nagdemand sa Panginoon ng malaking sweldo, hindi sila nagdemand sa Panginoon ng magandang bahay, hindi sila nagdemand sa Panginoon ng magandang buhay. So hindi sila nagdemand sa Panginoon ng magandang damit, ng magandang kasuotan. Hindi sila nag-demand sa Panginoon ng mga material na bagay. Hindi sila nag-demand sa Panginoon, hindi sila humingi sa Panginoon ng masarap na pagkain. So nagkaroon sila ng contentment. Hindi sila naghangad sa Panginoon na humingi sa Panginoon na Panginoon, sana sa aking paglilingkod na ito sa iyo ay malibot ko ang buong mundo. Hindi. Wala silang hiningi sa Panginoon. Bakit? Sapat na sa kanila yung sila'y ligtas. Masaya na sila na sila'y naglilingkod sa tunay, buhay at makapangyarihan Diyos. Yun ang kanilang kagalakan. Na talagang sapat na sa kanila ang mayroong buhay na walang hanggan. Sapat na sa kanila yung mayroong katiyakan ng langit. Yun ang kanilang kagalakan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay mayroong Kristo sa puso, kung tinanggap mo ang ating Panginoon Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, dapat mayroon ka ngayong contentment. Makontento ka sa mga bagay na mayroon sa iyo. Huwag tayong maghangad ng mga bagay na hindi naman natin kaya. Diba? So huwag tayong maghangad ng mga katulad ng mga nakikita natin doon sa ibang mga taong mayayaman. So magkaroon po tayo ng contentment. At bahala ang Diyos na yan ibigay sa iyo kung talagang karapat-dapat ka. Kung yan ikalooban ng Diyos, ibibigay yan sa iyo. Kung kalooban ng Diyos, nagpasaganahan ka sa maraming bagay, sa material ng bagay, diba? Kung kalooban ng Diyos na magkaroon ka ng negosyo, so be it. Pero, as of now, magkaroon tayo ng contentment. So yun po ang nais ng Diyos. And then Hebrews 13 verse 5, let your conversations be without covetousness, but be content with such things as ye have, for He had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Kailanman na hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Kaya mga kapatid, bilang tayo tumanggap kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas, inaasahan sa atin na tayo magkakaroon ng contentment. Bilang hinihintay natin na napakagandang pangako na new heaven and new earth, magkaroon tayo ng contentment sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kung meron ka ng bahay, so salamat na, pasalamat na sa Diyos. Yung ibang tao, yung ibang Kristyano, meron ng bahay, hindi pa makontento. Diba? Kung ano-ano pang ilalagay sa bahay, iibain pa, at kung ano-ano pang mga dekorasyon ang ilalagay. So makontento tayo. Yung mga iba, walang matulugan. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, be delightful or be content. Ito ang nais ng Diyos. Yung ibang tao, may pera na, nagnanakaw pa. Di ka? So, kung ikaw ay Kristyanong mapera, sabi nga doon sa preaching ni Pastor Tan, sana yung Kristiyano na talagang mayroong kakayanan, di ba? Pastor, mayroon pang budget dito. Ano pa ba yung kailangan ng ministry? Ano pa bang kailangan sa church? So, dapat ganun yung Kristiyano. Amen? So, mga kapatid, mga minamahal, be delightful. Inaasahan sa atin na tayo ay makukontento sa mga bagay na meron tayo. Huwag tayo maghangad ng sobra-sobra. Ang sobrang pera, sobrang sasakyan, sobrang
Ang iba talagang mayroong rest house sa Cebu, may rest house sa Tagaytay, mayroong rest house sa Batangas. So, yan ang maraming tao. Walang contentment. Diba? May sasakyan na, nagkukuha pa ng isa. Merong mga pamilya, 3 ang sasakyan. Kasi color coding daw. So yun po ang tao with walang contentment, without satisfaction. So be content or be delightful. So bilang hinihintay po natin ang new heavens and a new earth. Pangatlo, verse 14 pa rin po, sabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 14, wherefore beloved, seeing that you look for such things, be diligent. So hindi ka magiging masipag, di ba? Kung hindi ka dedicated sa gawain or sa ministry ng Panginoon. So be dedicated. Napakaganda ng pangako ng Diyos at ito ay totoo. Ito ay totoo. Pangako na hindi mababaho. Di ba? Tunay na ito ibibigay sa atin, tunay na ito ay mangyayari. Sapagkat sina Prophet Isaiah, sina Apostol John, Apostol Pedro, Apostol Pablo, ay ito ang itinuturo. Na talagang ito ang sinabi ng Panginoon, na tayo ay titira doon sa new heaven and a new earth. At merong mansyon, at ang Panginoon pa ang gumawa nito para sa atin. Hindi niya ipinag-utos sa kanyang mga anghel. Oy, Angel Gabriel, paggawa mo nga si Brother Roland ng mansyon, di ba? Hindi niya ipinag-utos sa kanyang mga anghel. Kundi ang Panginoon, nasabi ng Panginoon sa John 14, tinan po natin ng John 14, 1-3. Tinan po natin. At talagang ang Panginoon mismo ang gumawa. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Verse 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. I go to prepare a place for you. So ang Panginoong Hesus ang naghanda nito para sa atin. Hindi niya ipinaubaya doon sa mga anghel. Kaya ganun po katindi kung gaano tayo ka-special sa ating Panginoon. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So mga kapatid, be dedicated. Hinihingi sa atin na talagang tayo po ay maging dedicated, na talagang maraming oras ang ibinibigay natin sa Panginoon. Masipag tayo sa gawain ni Kristo. Kaya kung ikaw ay masipag sa school, sana higit sa lahat ay masipag ka sa gawain ng Diyos. Kung mayroon kang oras para sa ibang bagay, huwag mong aalisin ang oras na para sa Panginoon. Mas maglaan pa tayo ng oras at ng ating lakas. Diba? Yan ang nakakalungkot eh. Sa mga nagsasabing ligtas, mga anak ng Diyos, meron silang oras para sa ibang bagay, meron silang nakakaawit sila para sa mga makamundo. Diba? So meron silang lakas para sa basketball. Pero pagdating sa ministry, pagdating sa gawain, ay sila'y pagod. Pero kapag sa basketball, hindi napapagod, pawisan na, okay lang. Pero pag nandito sa church, ay init na init sila. So mga kapatid, mga minamahal, be dedicated. Napakaganda ng pangako sa atin. New heavens and a new earth. Then next, verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So next po mga kapatid, mga minamahal, be durable. Ibig sabihin po ng durable, able to exist for a long time with retentions of original qualities, abilities, and capabilities. So ito po yung pagiging matatag natin. Habang hinihintay natin ang new heavens and a new earth, manghihina tayo. Habang hinihintay natin ang pangako ng Diyos ni Kristo, merong gagambala sa atin. Merong magdi-discourage sa atin. I-discourage tayo. May mga pagsubok, problemang darating upang tayo manghina at mapagod.
Kaya hinihingi sa atin habang hinihintay natin ang pangakong ito, be durable. Upang ikaw ay tumibay sa pangakong ito, huwag kang mapagod at huwag kang manghina. Patuloy na aralin at pakinggan, basahin ang Bible at patuloy tayong manalangin. Kasi ang sabi dito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Maaring ngayon, kilala ng tao ang Panginoon. Pero hindi ganun kalalim ang kanilang pagkakilala kay Kristo. At nakakalungkot nga, ibang Kristo ang kilala nila. Yung nandoon sa sabungan. Diba? Logis. Diba? So yun ang kilala nilang Kristo. Yung nandoon sa sabungan. So, nakakapagod talaga maghintay. Diba? Nakakainip ang maghintay. Sino sa inyo nakaranas maghintay? Wala namang hinihintay. Diba? Nakatingin sa malayo. Diba? May hugo. May hugo. Oo, nakakapagod talaga. So, nakakapagod maghintay sapagkat hindi natin alam kailan darating ito. Diba? Kailan bababa yung sinasabing new heaven and new earth? Kailan babalik ang ating Panginoong Sus? So walang binanggit kung kailan. Pero tandaan nyo, isa lang ang sigurado. Tunay na ito ay mangyayari. Kaya mga kapatid, be durable. Maging matibay, matatag, malakas tayo sa mga pangako ng ating Panginoong Jesus. Panghawakan natin ang mga pangakong ito sapagkat totoo. Diyos ang nangako. Ang ating Diyos ay hindi sinungaling, ang ating Diyos ay tapat na Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be durable. Amen? So, titibay ka kung ikaw ay talagang nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay iyong ginagawa. Last, verse 14 pa rin. Tingnan niyo po, balikan natin ang verse 14. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent. So, hindi ka magiging masipag kung ikaw naman ay hindi sumusunod. Diba? So mga kapatid, last point, habang hinihintay natin ang pangako ito, habang tayo ay naghihintay, huwag tayo maging tamad, be dutiful. Dutiful means submissive, means obedient. Ito po yung aming devotion nung nakaraan sa ating Loy, na talagang napag-usapan yung obedience. So, napag-usapan ng obedience. Kaya ngayon po, titignan po natin, ano ba yung obedience? Mahalaga ba ang obedience sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus? Kasi nakakalungkot talaga sa ating panahon, iilan na lamang ang mga Kristiyanong masunurin. Iilan na lamang ang mga Kristiyanong submissive. Iilan na lamang ang mga Kristiyanong obedient. So, bakit mahalaga ang pagsunod? Sa Bible, kung talagang titingnan po natin, napakatindi ng ginawa ng mga mananampalataya noon, ng mga nananampalataya sa Diyos kay Kristo. Una, tingnan po natin si Job. Job chapter 13, verse 15. Tingnan niyo po ang sinabi po ni Job. Kaya sana tularan po natin si Job. Tularan natin ang mga naunang mananampalataya sa atin. Tingnan niyo po, sabi po ni Job, though he slay me, kahit ako'y patayin ng Diyos, yet will I trust in Him. Ako'y magtitiwala pa rin sa Kanya. Susunod pa rin ako sa Kanya. Ito yung sinasabi ni Job. Di ba? Tayo, hindi naman tayo papatayin. Nandun pa nga pangako sa atin. Napakaganda ng pangako. Sumunod lang tayo, pero hindi pa rin nasunod. But I will maintain my own ways before Him. Na sinasabi ni Job na siya magiging tapat pa rin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, habang hinihintay, habang naghihintay tayo, be dutiful. Maging masunurin po tayo. And then sabi pa ng 1 Samuel 15:22, napakaganda ng ito po yung aming devotion na pag-usapan ng last day namin doon sa Tingloy, Tuesday morning, na talagang kami po ay nag-devotion. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better
than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. To obey is better than sacrifice. Maaaring ang ibang Kristyano ay sumusunod. Pero ang tanong, lagi ba? Lagi bang sumusunod? Pastor, sumusunod naman ako. Pero ang tanong, lagi ba? Sometimes. Ang tanong, kahit ba masama ang iyong pakiramdam, susunod ka pa rin ba? Kahit ba may problema ka, susunod ka pa rin ba? Yun ang tanong. Kasi si Job, sabi ni Job, though he slay me. At si Job ay nagkaroon ng piksa buong katawan. Pero sinasabi niya, susunod pa rin siya. So yung tanong, si Apostol John, inilubog sa kumukulong mantika. Pero sumunod pa rin siya. So yun po yung obedience ng mga alagad po noon, ng mga nanampalataya noon sa Diyos, na talagang kahit masama ang kanilang dinadanas, na nasa kagipitan sila, nasa kahirapan sila, makikita natin sila ay sumunod. It is better to obey than to sacrifice. At sinabi ni Pedro, we ought to obey God rather than men. Na kahit si Pedro ay inuusig, kinukulong, nakaranas na batuhin si Pablo, pero nandoon sinasabi nila, we ought to obey God rather than men. Kamusta ang ating obedience? Mga kapatid, kamusta ang ating obedience? Katulad ba natin sila? O sumusunod lamang tayo kapag tayo ay maganda ang buhay natin? Sumusunod lang tayo kapag wala tayong problema, yung ba? Susunod lang ba tayo kapag wala tayong problema? Susunod lang ba tayo kapag tayo nasa magandang sitwasyon? Mga kapatid, tingnan niyo po ang mga alagad. Plano tigit ang ating Panginoong Sus. Ang Panginoong Sus, kahit alam niya na siya'y papatayin, kahit alam niya siya'y mahihirapan at uusigin at masasaktan, pero siya'y sumunod hanggang kamatayan. Philippians chapter 2, listen mga kapatid, kayo po ay nasa bahay-sambahan. Maging seryoso po tayo sa pakikinig. Philippians chapter 2 verse 8. Sabi po ng Bible, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Yan ang ating Panginoong Hesus. Napakahalaga ng pagsunod sa Diyos. Dito, bagsak ang maraming Kristiyano. Yan ang ating panahon. Bagsak ang maraming Kristiyano sa pagsunod sa Diyos kay Kristo. Binigyan tayo ni Kristo ng magandang halimbawa kung paano tayo susunod. Alam nyo, napakahalaga ng obedience. To obey, it is to prove your love to God. Ang pagsunod sa Diyos ay para patunayan yung ating pagmamahal sa Diyos. Kung tayo bagay tunay na nagmamahal sa Diyos. Kasi maraming tao nagsasabing mahal nila ang Diyos. Pero nasaan ang pagsunod? Diba? Nasaan ang pagsunod nila? Hanggang salita lang, hanggang dila lang. Sabi nila mahal nila ang Diyos. Pero nagkukulang sa pagsunod. Yun po yung kahalagahan ng pagsunod. To prove our love to God. Upang patunayan ang ating pag-ibig, pagmamahal sa Diyos. If you love me, keep my commandments. Kahit anong sitwasyon natin sa buhay, dapat na doon pa rin makikita sa atin ang pagsunod. So yun po pinakita ni na Pedro. So hindi naman sasabing tayo masipag sa gawain kung tayo sumusunod lamang kapag maganda ang ating buhay, yung ating kalagayan. Or ang iba naman, sumusunod lamang kapag nandiyan na sa problema. Kapag nasa kagipitan na. Amen? So mga kapatid, sa pagtatapos,
tingnan po natin ang ating pong Bible sa Revelation chapter 7, verse 17. Revelation chapter 7, verse 17. Tapos na po tayo. So sana mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days at tayo po ay naghihintay sa pangakong ito sa new heavens and the new earth. Nakakahiya naman pumasok doon, ano? Para baga nakakahiya, pero ganun pa man. Kahit marami tayong pagkukulang, titira pa rin tayo doon. Verse 17, for the Lamb, which is in the midst of the throne, shall feed them, and shall lead them unto living fountains of water, and God shall wipe away all tears from their eyes. So, sa new heaven and new earth, no more tears. Yun po yung ating titirhan. No more tears, no more pains. Verse 4, 21, verse 4. Chapter 21, verse 4. Yan po ang magiging kalagayan natin, sitwasyon natin sa langit. And God shall wipe away all tears from their eyes. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be patient, magtiis na po tayo. Tiisin na natin kung ano man yung mga sakit na ating mararamdaman dito sa lupa. Sapagkat sa new heavens and new earths, God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death. Wala nang kamatayan doon, neither sorrow, wala nang kalungkutan, nor crying, wala nang pag-iyak, neither shall there be any more pain. Wala na tayong sakit. And for the former things are passed away. 21, verse 21. Tingnan po natin. 21, chapter 21, verse 21. And the 12 gates were 12 pearls. So napakaganda ng langit. Every several gate was of one pearl, and the street of the city was pure gold. Yan ang ating lalakaran. Hindi katulad dito sa lupa, pure gold pero green. Diba? As it were transparent glass. Okay? And then verse, tinampa po natin 23 hanggang 27 na. Brother Edwin, dito na natin natatapusin. And the city had no need of the sun. Ganyan po kaganda ang langit. Hindi na kailangan ng araw. Kasi dito sa lupa may araw, kapag tumama sa iyo, masakit, mainit. Neither of the moon, wala na rin buwan. Pero dito sa lupa, may 3 buwan. Diba? To shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Verse 24. And the nations of them which are saved. So yan, ang titira sa new heaven and new earth yung mga ligtas. Which are saved. Kaya mga kapatid, mga minamahal, how about our family? Are they saved? How about our friends? Are they saved? So kaya mga kapatid, ibahagi natin ang kaligtasan. Shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. 25. And the gates of it shall not be shut at all by day. So yung mga pintuan doon, hindi po sasarhan. Kasi walang magnanakaw doon. Diba? So hindi mo na kailangan ng padlock. Hindi mo na kailangan doon ng susi. So kasi walang magnanakaw. For there shall be no night there. Then verse 26, last 2 verse. 26. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. 27, last. And there shall be in no wise enter into it anything that defileth. So walang sisira ng iyong mansion sa langit. Hindi ito masusunog ng anuman. Walang makakasunog doon. At wala nang gabok. Hindi mo na kailangan ng katulong or ng janitor. Kasi hindi na yung matutumihan. Neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie. Wala nang sinungaling doon. Dito sa lupa meron pa. But they which are written in the Lamb's book of life. So ang titira doon ay mga ligtas. Yung mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So mga kapatid, mga minamahal, be dutiful, be diligent, be delightful. So ito po ang inaasahan sa atin.
na tayo ay magiging masunurin at magiging dedicated sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. To God be the glory. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung hindi tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong mga pangako na kami po ay titira balang araw sa new heavens and a new earth, na doon ay makakasama ka namin magpakailan kailan pa man. Salamat na kami po ay binigyan mo po ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Salamat na kami po ay inyong tinubos, pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Dalangin ko po aming Diyos na gamitin mo po kami maging instrumento na talagang may bahagi ang katotohanan, ang kaligtasan na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas at ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sampalatayanan ang Kanyang ginawa doon sa krus na si Kristo ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Nawa po Panginoon, tingnan po namin sa aming pong buhay ang mga ginawa ng mga mananampalataya noong una, na talagang sila po ay handang sumunod kahit anuman ang kanilang sapitin, kahit anuman ang mangyari sa kanila. Ipinakita po nila ang kanilang pong tunay na pagsunod upang patunayan sa iyo at sa amin ang kanilang pag-ibig, na talagang ang kanilang pag-ibig, pagmamahal sa iyo ay tunay, sapagkat talagang nandoon na kahit ano ang kanilang sitwasyon sa kanilang buhay, kahit nasa kahirapan sila, nasa kalungkutan sila, nasa kagipitan sila, ay pinakita nila na sila ay sumusunod sa iyong kalooban. Katulad na lamang po ni Abraham, na si Abraham iisang anak, nag-iisa. Pero dahil utos mo po aming Diyos, aming Ama, na ihandog si Isaac, hindi po nagdalawang isip si Abraham na talagang ihandog si Isaac. So ipinakita ni Abraham ang kanyang pagsunod at ipinakita ni Abraham ang kanyang pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod. Salamat po, at maging ang aming Panginoon Jesus pinakita sa amin na siya ay naging masunurin hanggang kamatayan at kamatayan sa krus. Salamat po Ama, naway ito'y tumimo sa aming puso't isipan na patuloy ka naming paglingkuran, maging kami man ay nasa kahirapan o kalungkutan o kaginhawaan, nawa hindi maalis sa amin na patuloy naming sundin ang iyong kalooban. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ito po yung aking samot dalangin, hinihingi namin pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.